Oh, di ba nakahuli ako? Meron din palang mga nabubuhay na isda dito sa Tiblacan niya, duwag ano. So ito na yung pinakaaantay ng buong pamilya ko na vlog namin tungkol sa paglilimas at pagkukumul ng isda dito sa may ilog ng lilimasan. Matagal na kasi silang tumalaran sa video na to kaya minadali ko talaga pag-edit. Isang umaga kasi, bigla akong inakyat ng lola ko sa kwarto ko. Ayan no, hiningal tuloy siya sa pag-akyat baba. Tapos pasigaw-sigaw pa, Oliver, bumaba ka dyan, bilisan mo. Mambidyo ka dyan, ay takukumulin dala may sira at ilog. Wala man akong pakialam dyan ba? Charot. So ayan, dahil sa uto-uto din naman talaga ako. Dali-dali akong nagpunta dito sa may ilog. Tapos ayun, nabantag ko na yung apakadaming tao. Nagkukumpulan doon sa far away. O di syempre lumapit ako, walang dito ako mag-video sa malayo. Pagbaba ko, Diyos ko, di pa ako nakakabuelo. Panay abot na sa akin ng mga nahuli nilang isda. Hindi ko tuloy masabaan. Yung iba nagsilaglagan na dito sa may sahig. Lupa pala yan. Ang dami talaga, Diyos ko. Halos makalahati na nila tong icebox, oh. At take note, kamay lang gamit nila dyan. Kaya nga kinukumul ang tawag sa amin. Kasi hinuhuli mo yung isda sa pamamagitan ng kamay. Madali lang naman nahuliin yung mga isda kasi na-compress na sila sa iisang location. Kapag ganito kasing tag-init na, unti-unti nang natutuyo yung mga ilog. Kaya nagpupundo lang yung mga isda doon sa may mga malalalim na part na hindi pa natutuyo, ganon. So una, pinasipsipan muna nila yan gamit ang patubig para medyo mabawasan yung water quantity dito sa may Carol Banawang at mas madaling mahuli yung mga isda. Saka na nila sisimulan ang pagkukumul. May tinatakip pala yung tito ko dyan sa tubo na pansala para hindi sumama sa paghigop yung mga isda. At dahil nga sa inggitera ako, napagtanto ko kasi na parang puro mukha na lang nila yung nakikita sa video. I-vlog ko naman ito. So ayun, lumusong ako syempre dito sa may Tiblacan niya, duwag. Alam nyo, ang lamig nung tubig pag lusong ko. Parang ang sarap tuloy maligo dito. Ganito yung literal na nakaligo ka na ba sa dagat ng basura. Ang baho-baho doon maliligo ka. Nitan lari alok kapaya ugugaw mo. Mahirap din pala magkumul ng isda. Akala ko madali lang. Kahit nakikita mo na silang palutang-lutang dyan. Pagdakma mo, hindi mo agad mahuhuli. Nakailang trial and error pa nga ako dyan. Actually, kanina daw, nung nag-uumpisa pa lang sila, sobrang dami talaga daw dito. Nagluluksuhan talaga. Kaso late na ako dumating, buti nga may naabutan pa ako. Kaya puro nahuhuli ko na lang dyan, maliliit. Wala akong madakma na malaki. Ayan, oh, maliit na naman. Tapos ito, ang liit na nga, nabitawang ko pa. Ito na naman, ang liit. Ayoko man ng maliit, ano ba yan? So, dahil sa 4 hours na ako dito, wala pa rin akong nakukumul na malaki. Na-stress na ako, be. Kaya wala akong choice kundi gamitin na ang ipinagbabawal na teknik. Ante, abutan mo nga ako nung malaking isda dyan na nahuli na. Ayan, tapos kunwari, dadakmain ko dito sa may sulok. Para may maipakita ako sa mga followers ko na nakahuli ako ng malaki. Ayan, o, ang laki. Diyos ko, mahabagin. Ang galing ko manghuli, diba? Kahit scripted. At kung kailan nakahuli na ako ng malaki, saka naman na pinagamit sa akin itong strainer. Sana kanina nyo pa ito inabot, meron palang ganito eh. Pinahirapan nyo pa ako. You want piranha? O, hawakan mo para matinik ka. Malapit nang mapuno yung icebox at mahirap yan buhatin pagpaakyat, baka masira lang. Kaya isinalin na lang nila dito sa banyera. Halos mapuno din tong isang banyera. Oh, ang dami talaga nilang nakuha sa ganyan kaliit lang na Carol Banawang ha. Halo-halo na yan guys, iba't ibang lahi na ng mga isda yan. Merong eel, may thamos, maliliit na tilapia, meron din gourami, at yung mga nagparami naman dyan na malalaki ay mga Taiwan. Sila daw mingse, ganyan. Sabay-sabay na kaming umahon sa kahirapan matapos naming magkumul dito sa ilog. Hirap na hirap nga silang iakyat sa sobrang dami, ang bigat. O syempre di ko sila tinulungan, baka lalo pang mahirapan sila dyan. Alam nyo, nag-enjoy ako dito sa ginawa naming pagkukumul. Huling experience ko yata nito, elementary pa ako nun eh. Tapos sa Saudi naman, nangingisda naman kami pero namimingwit tapos nanunusok lang. Tapos madalas pusit at alimasag yung nahuhuli namin. Dito ko lang din na-encounter yung ganyan karaming mahuli na isda talaga. Wala kasing mga palaisdaan or fish pan dito sa amin. Hindi kasi yun yung pangunahing hanap buhay dito. More on pagsasaka talaga kami. Kaya nakakatuwa talaga kapag may mga ganitong pangyayari sa lugar namin. O, kuha na kayo ng parte nyo dito sa Prinsesa ng Banyera. Bali, pinamigay namin yung iba tapos kanya-kanyang kuha na rin bawat pamilya nung mga nagkumul ng isda. Saka namin dinala dito sa may gripuhan para hugasan. Kaso, sobrang dami pa rin talaga, be. Hindi namin masabaan. Lalo na itong mga malalaking Taiwan, oh. Bakit kaya Taiwan ang tinawag nila dyan, no? Ba't hindi na lang Bangladesh or Cambodia, ganun?
Nagtulong-tulong na kaming lahat dyan para linisan yung mga isda. Napakadami para mabilis matapos. So dala na rin ang kwentuhan habang naglilinis. Ayun, bigla-bigla kaming nakapagdesisyon na mag-outing ngayong araw din mismo. Tapos itong mga isda yung babaunin naming pagkain doon. Pinirito na lang ng kapatid ko itong mga Taiwan kasi matabang ito pag ihawin. Pagkatapos namang maparito lahat ay ginawang iskabetche ng nanay ko. Ay, asaan na yun? Ba't man naubos agad? Di ko pa natitikman. Ay, ayan pala, nailagay na nila sa baunan para dalhin sa beach kasama na yung kanin. O siya, tara na, naka-ready na ba ang lahat? Ako ready na dito. Teka lang, change outfit ulit ako. O, diba? Ba't mukha man akong dilang-dilang dyan? Ngayon, andito na ako sa may Boracay. Charot lang, sa may Binmali Beach ito. Dito sa Pangasinan. 30 minutes away from our city. Wala kasing dagat sa amin. Naghanap lang kami ng cottage para may masilungan kasi sobrang init. Alas 3 ng hapon kasi kami nakarating dito. Hindi namin alam kung may bayad ito o wala. Hanggang sa may lumapit na lang sa amin na naningil. 200 pesos lang naman. Di na masama, diba? Pero sabi nung katabi namin dito na nagbe-beach din, wala man daw bayad sa cottage na ito. Kaya inisip ko, baka honorarium lang yung binayaran namin, hindi talaga fee. Kakain muna kami bago lumusong sa dagat kasi mainit pa. Bale, bumili na rin ako dyan ng pakwan tsaka mangga pang himagas. Tapos may mga dala din silang chichiri at soft drinks. Pero yung main dish talaga na kakainin namin dito, yung iniskabetseng isda lang talaga na nahuli sa ilog. Tapos kanin lang, wala na talaga kaming ibang dalang putahe dito. Kaya kung hindi kami nagkumul ng isda kanina, wala din tong outing ngayon. Diba? Dahil sa isang banyerang isda nakapag-swimming ng di oras. Masaya naman yung banding namin kahit isang putahe lang yung dala namin. Diba? Tawanan sila. Ano ba yung tinuturo mo dyan ba? Magahay lang pala itong si Crystal. Shout out sa'yo at kay Auntie Loli Vlog. Sumama din pala yung lola namin. Bihira lang yan sumama sa mga outing. Madalas siya na lang yung tumatao sa bahay. Pero ngayon, sabi niya sa akin, sasama na ako kasi matanda na ako ba? Kailangan ko nang mag-aliw-aliw din. Pagkatapos namin kumain, sinet up ko na ang aking drone Zolweta. Dahil lulusong na kami dito sa may Dalampasigan. Hindi ganun kalinis ngayon ang dagat kasi kakatapos lang nung Semana Santa nung nagpunta kami dito. Kaya marami pang mga residue at aftershock na naiwan nung mga nagpunta dito nung mahal na araw. O, diba? Ang ganda ng drone shot ko. Nahilo kayo. Tinawag din namin si Bae, syempre, para lumusong din. Kaso natatakot daw sila. Kaya ayan, hanggang dyan lang sila sa may kalit-kalit. Ayaw nila doon sa may bandang malalim. Di na daw nila kaya din na lang din namin pinilit. Baka kasi mapaaga eh. Char lang, oy. Buti pa tong mga bata, enjoy na enjoy din. Try nyo kaya magpunta doon sa mas malalim pa para ma-experience nyo naman. Bali, ang pinaka nag-enjoy talaga sa dagat na ito, na ayaw talaga umahon, sinulit niya talagang lumangoy-langoy dyan, ay si Alaysa Bea na sakto nag-birthday din kahapon. Tapos si Vincent din at ako, syempre. Nag-sunbathing lang ako dyan for 2 hours. Para, wala lang, gusto ko lang subukan yung kakayanan ng balat ko kung hanggang kailan siya tatagal. Sunset na, my favorite part in the ocean. Habang inaabutan ako ni Bae ng nilagang mais. Hindi ko alam kung saan galing yung mais na yan, kung sino ba nagdala. May nakita si Sasam na madaming ibon na lumilipad, parang nagmamigrate yata. Kaya ayun, hinabol niya, sabi niya, isama nyo na ako, isama nyo na ako. Ano kasi, Grace? Paglubog ng araw, nag-start na kaming mag-pack up dahil tapos na ang shooting ng pelikula. Yun lamang po ang kinahinatnan ng aming pagkakamul ng isda sa may ilog. Please follow me for more para umabot na tayo sa 500k bago ako mag-birthday sa June. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy.